Nagkatinginan ng mag-ina. Parehong nakangisi na parang nagkakaintindihan na. Alam nilang kailangan nilang kumilos ng maingat para walang makahalata sa mga binabalak nila. And then, patuloy ni Rhea, we can find a way to make sure na hindi na siya makakasabay sa atin. Kapag may mga events or gatherings, we can make sure na hindi siya invited or kung invited man siya, she'll be too embarrassed to show up. Ngumiti si Mami Clara, tila nagugustuhan ang plano ng anak. Exactly, and who knows, Rhea? With Anastasia out of the way, you might even get closer to Jade. Mukhang interesado siya sa'yo, hindi ba? Nanginginig ang mga mata ni Rhea sa posibilidad. Of course, Mom. I can already imagine it. With Anastasia gone, nothing will stop me from getting everything I want. Tumawa ng malademonyo si Mami Clara habang pinagmamasdan ng anak na puno ng determinasyon. Let's make sure na mangyari ang lahat ng yan, Rhea. We'll make her life a living hell. Hanggang siya na mismong sumuko. Habang patuloy silang nag-uusap, unti-unting nabubuo ang kanilang mga plano. Sa bawat hakbang na binabalak nila, mas lalo silang nagiging determinado na ipakita kay Anastasia kung sino ang tunay na may kontrol. Tapos ng graduation, nag-uusap ngayon si Jade at Anastasia. Lubha ang pasasalamat ni Anastasia nang iparamdam nitong hindi siya nag-iisa. Lihim naman silang may pagtingin sa isa't isa pero alam nila sa sarili nilang hindi pa tamang oras. So Ana, work ka mag-work. I am pretty sure maraming tatanggap sa'yo. Jade said. I am still not sure eh. Maikling sagot nito na nag-iisip rin. Napangiti si Jade sa sagot ni Anastasia. Alam niyang marami pang opportunities ang naghihintay para sa kaibigan pero gusto niyang siguraduhin na mapupunta ito sa isang lugar na magpapalabas ng tunay na potensyal ni Anastasia. Well, I have a suggestion, sabi ni Jade habang nilalapit ang sarili kay Anastasia na parang may ibubulong na sekreto. You know Prestige Beauty, di ba? They're one of the top companies in the country when it comes to skincare and cosmetics. They've been looking for fresh faces to join their marketing and creative team. Napataas ang kilay ni Anastasia. Nagulat sa recommendation ni Jade. Prestige Beauty? The one na may luxury skincare line? Are you serious, Jade? Baka naman overqualified sila para sa akin. Hindi, Ana. Agad na tugon ni Jade na tila nagugulat din na hindi pa aware si Anastasia sa sarili niyang worth. You're smart, creative, and you have that natural charm na hinahanap nila. Besides, kilala ko yung head ng HR department doon. I can recommend you. I'm sure they'd love to have someone like you on board. Nagulat si Anastasia sa offer ni Jade pero nararamdaman na rin ang excitement na tila kumakalat sa buong katawan niya. Totoo ba to, Jade? Grabe, hindi ko alam na may kakilala ka sa Prestige Beauty. Natawa si Jade at tumango. Yeah, one of my cousins work there. And madalas akong mag-visit sa office nila. Trust me, Ana. You'll fit right in. And imagine you'll be working with top-tier professionals and getting to know the ins and outs of the beauty industry. Who knows, baka ikaw nang maging susunod na head ng marketing nila. Hindi maiwasan ni Anastasia na kiligin sa ideya. Mula pa noong bata siya, mahilig na siya sa mga beauty products at fashion. Kaya't ang oportunidad na ito ay parang isang pangarap na matagal na niyang inasam. Wow, Jade, I don't know what to say, sabi ni Anastasia habang nagpipigil ng luha ng tuwa. This is such a huge opportunity. Thank you talaga. Ngumiti si Jade at tinawakan ng kamay ni Anastasia. Anything for you, Ana. Alam ko kung gaano ka ka-hardworking at alam kong magiging successful ka sa kahit anong path na pipiliin mo. Pero sa tingin ko, this might be the right path for you. Napatigil si Anastasia at nag-isip. Alam niyang malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanyang mga balikat. Pero naramdaman din niya ang excitement na magsimula ng bagong chapter sa buhay niya. I'll think about it, Jade. Gusto kong pag-isipan ng mabuti bago ako mag-commit sa kahit ano. Of course, take your time. But if you're interested, let me know agad para ma-set up ko ng interview mo. Sagot ni Jade na puno ng encouragement. Bago pa man sila makapagpatuloy sa usapan, biglang lumapit ang kuya ni Jade na kanina pa nakamasid sa kanila. Hey Jade, Ana, we need to head home. It's getting late. Paalala nito na may halong ngiti habang nakatingin kay Anastasia. Ngumiti si Jade at tumango. Okay kuya, let's go. Binalingan niya si Anastasia. Text me kapag napagdesisyonan mo na, Ana. I'll be waiting. Tumango si Anastasia at ngumiti ng malambing. Sure, Jade. Thank you talaga. Ingat kayo pa uwi.
Nagpaalam na sina Jade at ang kuya nito kay Anastasia na nanatiling nakatayo sa harap ng school habang pinagmamasdan ng pag-alis ng kotse nila. Pakiramdam niya ay isang bagong pinto ang nagbukas sa harap niya. At ngayon kailangan niya magdesisyon kung tatahakin ba niya ang daan na ito. Nakauwi na siya ng bahay at agad na ni-research ang tinutukoy na kumpanya ni Jade. Laking gulat niya nang malapit lamang ito sa kanila. Kaya naman kinabukasan ay agad siyang naghanda sa sarili para puntahan at mag-a-apply. Malakas ang loob niya dahil nakapagtapos siya. Palabas na siya ng bahay nang masalubong niya ang Mami Clara. "San punta mo, hipokrita?" Tanong nito habang hawak ang tea. Nabigla si Anastasia sa tanong ni Mami Clara, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. "Pupunta po ako sa isang appointment," sagot niya ng mahinahon habang tinutok ang kanyang bag. Ngunit hindi nakaligtas kay Mami Clara ang pagtaas ng kilay ni Anastasia. "Appointment? Hindi mo ba alam na may rules dito sa bahay? Baka hindi mo pa alam na may mga dapat kang gawin dito bago ka maglakad-lakad kung saan-saan." Umismid si Mami Clara habang unti-unting naglalapit sa kanya. "At saka baka hindi mo pa alam, ang mga tao sa labas ay hindi magbibigay ng respeto sa'yo kung hindi mo maipapakita na may magandang ugali ka sa loob ng bahay." Kahit na pinipigilan ni Anastasia ang pagsabog ng emosyon, naramdaman niyang nangingibabaw ang galit ni Mami Clara. "Mami Clara, I have a very important appointment today. Please, let me go." Ngunit bigla na lamang binuhos ni Mami Clara ang mainit na tea sa direksyon ni Anastasia. "Ayan! Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kailangan ito. Itong mga bagay na hindi mo matututunan kung palaging nakasalalay sa ibang tao." Sumabog ang tea sa katawan ni Anastasia. Naiwan siyang basang-basa at ang damit na kanyang sinusuot ay tuluyang nasira. Ang init ng tea ay nagdulot sa kanya ng sakit, ngunit ang sakit sa puso niya ay higit pa. Ang mga pangyayari ay tila isang pangarap na ayaw niyang mangyari. "Mami Clara, bakit mo ginawa to?" Naiiyak na tanong ni Anastasia na nagtangkang magpigil ng luha habang pinapahid ang basa niyang damit. Ngunit hindi makatawa si Mami Clara. "Kasi hindi ka dapat naglalakad na parang ang buong mundo ay nakasalalay sa'yo. Hindi ka pa rin marunong magpahalaga sa sarili mong kalagayan." Hindi na nagtagal, tumakbo si Anastasia palabas ng bahay. Ang puso niya ay puno ng sama ng loob at galit. Ang mga mata niya natatakpan ng luha habang tumakbo siya papalayo. Hindi na niya pinansin ang basang damit at ang tanging naisip niya ay makahanap ng lugar kung saan siya makakaramdam ng konting kapayapaan at respeto. Habang tumatakbo siyang mga boses ni Mami Clara at ang pangit na mga salita nito'y umuukit sa kanyang isipan na higit pang nagpapalakas sa kanyang desisyon na umalis. Nakarating si Anastasia sa tapat ng napakalaking kumpanya, ngunit nagdadalawang isip siyang ituloy ang pagpasok dahil sa basang damit. Ang init ng tinabinuhos sa kanya ni Mami Clara ay nagdulot sa kanya ng discomfort at ang pangit na karanasan ay nagpatindi pa sa kanyang pag-aalala. Habang nag-iisip siya kung paano aayusin ang sarili, narinig niya may tumawag sa kanya mula sa likuran. "Miss?" Paglingon niya, laking gulat niya nang makita ang babaeng tinulungan niya noon sa mall. Ang kanyang pangalan ay Leia, na tila may kabaitan at senseridad sa kanyang mga mata. "Hello po," sabi ni Anastasia, sabik na ngumiti. "Ako si Anastasia, ang babaeng tinulungan mo po nakaraan sa bitbitin ko." "Hello, Anastasia," sagot ni Leia na naglalakad palapit sa kanya. Sandali itong napatigil dahil sa pamilyar na pangalan, ngunit muli itong ngumiti at sinabi, "I'm glad to see you again. I'm Miss Leia, but what happened? You look distressed." Hawak ni Anastasia ang basang damit at ang hindi maitatangging sakit sa kanyang mga mata. Wala po. May nangyari lang sa bahay at basang-basa na ako. Akala ko sana ay makaka-apply pa ako sa kumpanyang ito." Nag-alala si Leia habang tinitingnan ang kalagayan ni Anastasia. "You shouldn't be walking around in that state. Come with me." Agad na naglakad si Miss Leia patungo sa isang maliit na launch sa gilid ng building. "Is it okay if I change here? I'm really sorry for the trouble," sabi ni Anastasia na nagsusumikap na ipaliwanag. "Don't worry about it," sagot ni Miss Leia habang binubuksan ng isang closet na may mga spare na damit. "We keep some spare clothes here for emergency. I'm sure you'll find something that fits you." Habang si Anastasia ay nagbabalik loob at nagpalit ng damit, tinanong siya ni Miss Leia, "So, where were you headed today?" "Pupunta sana ako sa HR para mag-apply," sagot ni Anastasia habang nagsusukat ng bagong damit. "HR?
Hold on a second, sabi ni Miss Leia na nagmamadali sa kanyang cellphone. Actually, I am the CEO of this company. I think I might be able to help. Nagulat si Anastasia sa narinig, ngunit agad na umayos ng sarili at nagpasalamat kay Leia. Thank you so much, Ma'am Leia. You're really saving me. Don't mention it, sagot ni Miss Leia na tumawa ng kaunti. Since you're here and under the circumstances, I'll personally take you to the interview. Let's make sure you get the opportunity you deserve. Si Miss Leia ay naglakad kasama si Anastasia papunta sa loob ng building. Ipinakilala siya sa mga tauhan sa HR at mabilis na inayos ang lahat para makapasok sa interview si Anastasia. Habang naglalakad si Anastasia sa tabi ni Miss Leia, ramdam niyang ang pagkakataong ito'y isang bagong simula. Ang suporta ni Miss Leia ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy sa kanyang pangarap, kahit na ang kanyang paglalakbay ay nagkaroon ng malupit na pagsubok. Let's get you through this, sabi ni Miss Leia at ngumiti sa kanya ng may pagkakatiwala. You don't have to wait for our call. You have passed the interview, and I am glad you can start by tomorrow. Hani ni Miss Leia na nakangiti habang ipinaparating ang mensahe. Nang natapos ang interview, lumabas si Anastasia mula sa opisina ni Miss Leia na may malaking ngiti sa muka. You don't have to wait for our call. You passed the interview, and I'm glad you can start by tomorrow. Sabi ni Miss Leia na may ngiti sa labi habang nagbibigay ng magandang balita kay Anastasia. Wow, thank you so much, Miss Leia. I'm really excited to start, sagot ni Anastasia. Hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ang isang buong linggong pag-aalala ay parang napawi sa isang iglap. Glad to hear that. Let me give you a brief overview of what we'll be doing here, sabi ni Miss Leia habang naglalakad sila patungo sa lobby. Our company specializes in high-end beauty products. You'll be joining our product development team where you'll help in creating new formulas and testing products. We also have a marketing team that works on promoting our products both online and offline. Tumingin si Miss Leia kay Anastasia. For the product development team, you'll be involved in researching and analyzing customer feedback to improve our existing products and develop new ones. You'll work closely with our chemists and lab technicians. Wow, that sounds really interesting, sagot ni Anastasia, tuwang-tuwa sa oportunidad. Yes, and for the marketing side, you'll help in crafting campaigns and strategies to reach our target audience. This will involve creating content, coordinating with influencers, and managing social media platforms. Sounds like a lot of fun, sabi ni Anastasia na tumango. Nakakatuwang marinig na interesado ka, sagot ni Miss Leia. Mahalagang yung papel sa pagbuo ng mga produkto at pagpapalaganap ng brand natin. We value creativity and dedication. So I'm sure you'll fit right in. Nang makaalis na sila sa building, naglakad si Anastasia patungo sa bus stop. Bago siya makasakay, nakita niya si Miss Leia na may hawak na isang dokumento. Ana, wait up! Tawag ni Miss Leia. I just wanted to give you this. Sabik na ibinigay ni Leia ang isang small package. It's a welcome kit inside. You'll find some of our products and a few more details about what to expect. Thank you so much, Miss Leia. This really means a lot to me, sabi ni Anastasia. Just make sure you rest well and be ready for tomorrow, sabi ni Miss Leia bago sila maghiwalay. And I just wanted to ask one more thing. Have you ever had a distinguishing mark or something like a birthmark? Nagulat si Anastasia sa tanong, ngunit hindi niya ito napansin agad. Yeah, I have a small mark on my neck. Why do you ask? Paglingon ni Miss Leia sa kanyang batok, nakita niya na ang markang tinutukoy ni Anastasia ay kapareho ng sa isang larawan na matagal nang naitago. Anak? Tanong ni Miss Leia. Ang boses niya ay puno ng pagkabigla. Tumigil si Anastasia sa paglalakad. Naguguluhan sa bigla ang tanong. Ha? Bakit po? Kailangan niyang malaman ang sagot sa tanong na yon at kung anong ibig sabihin ng pagkakasalubong na ito ng kanyang buhay. Nakauwi na si Anastasia na pilit hindi maialis sa sarili ang tanong na bakit siya nito tinawag na anak. Bakit kaya tinawag niya akong anak? Ani nito sa sarili at tumungo na lamang sa kwarto. Naabutan niya sa kwarto ang panggugulo at paninira ng gamit ni Mami Clara niya at ni Rhea na salbahin niyang kapatid.
Pagdating ni Anastasia sa bahay, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto upang makapag-isip. Hindi niya maalis sa isip ang tanong na bakit siya tinawag ni Miss Leia na anak. Ang naiisip niya ay baka may connection ito sa kanyang tunay na pamilya. Nung pumasok siya sa kwarto, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang buong kwarto ay magulo at ang mga gamit niya ay tinanggal at pinagkakalat. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig at ang mga gamit sa desk ay nakahulog. Anastasia! Tingnan mo ang ginawa mo sa kwarto mo. Bulyaw ni Mami Clara na pumasok kasama si Rhea. Hindi ka pa rin natututo? Ang dami mong kalat. Hindi pinansin ni Anastasia ang pang-aaway at simpleng binitiwan ng bag niya sa isang sulok ng kwarto. Hindi siya tumanggi sa mga akusasyon at hindi rin nakipagtalo. Ang tanging naiisip niya ay kung paano siya makakahanap ng sagot sa tanong ni Miss Leia. Bakit hindi ka nagsasalita? Magalit ka man o hindi, ikaw pa rin ang may kasalanan dito. Sigaw ni Rhea habang hinahakbangan ang mga gamit ni Anastasia. Huwag mo na akong pakialaman, sabi ni Anastasia. Tinitigan ng mga ito na walang emosyon. Hindi ko kailangan ng away ngayon. Wala kang pakialam sa sarili mong kwarto? Bulyaw ni Mami Clara at sa kabila pa ng mga pangungutya, ipinagpatuloy ang pagkakalat. Para kang walang disiplina. Nang hindi sumagot si Anastasia, nagalit si Mami Clara at biglang lumapit sa kanya. Hawak ang mga gamit niya. Alam mo, hindi mo naman deserve ang lahat ng ito. Mami Clara, please, tigilan mo na. Pakiusap ni Anastasia na halatang pinipilit ang sarili na maging kalmado sa kabila ng sitwasyon. Pero hindi pinansin ni Mami Clara ang pakiusap ni Anastasia. Tumungo siya sa banyo at ibinalik ang mga gamit sa banyo. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magre-react kung malulublob ka sa inodoro. Sigaw ni Mami Clara habang tinutulak si Anastasia papunta sa banyo. Mami Clara, tama na! Sumigaw si Rhea, sumabay sa kanilang eksena. Kailangan mong matutunan ng leksyon mo. Anastasia, tingnan mo ang sarili mo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sabi ni Mami Clara habang sinisikap nitong itulak si Anastasia patungo sa inodoro. Hindi nagpatol si Anastasia. Sa halip pinilit niyang pigilan ng pagluha at pilit na hindi tumanggi. Hindi ko na kayo kailangang patulan. Baka makahanap ako ng sagot sa mga tanong ko sa labas ng bahay na to. Hindi nagtagal, nalamig siya sa panibagong pang-aaway na ito at ang pagkabigo sa sitwasyon. Ang tanging naiisip niya ay ang pagkakahiwalay sa mga taong ito at ang paghahanap ng kanyang tunay na pagkatao. Nakita ni Anastasia ang sarili sa salamin sa banyo. Ang tinig ni Mami Clara at Rhea ay tila umaabot sa kanya mula sa labas. Ang pagkakaalam niya ay hindi na siya mapapalaya sa kanilang mga kamay. Hindi niya iniwan ang kanyang sarili na mawalan ng pag-asa. Lahat ng ito, kahit gaano kabigat, ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang desisyon na manatili sa bahay na ito. Muling dumating si Mami Clara at sinadyang ipagsiksikan si Anastasia sa kainan. Anastasia, tumigil ka na sa kakapilit mong manatili rito. Bulyaw ni Mami Clara, halatang nagagalit. Kung hindi mo gustong makinig sa amin, umalis ka na. Hindi ko na kailangan pang umalis. Sagot ni Anastasia na hindi mo mawari kung gaano siya kasigurado. May karapatan ako na manatili rito. Hindi ako aalis hanggang hindi ko nalalaman ang tunay na dahilan ng pagkatawag sa akin na anak ni Miss Leia. O talaga? Kaya pala may kakayahan ka magmatigas? Pangaasar ni Rhea na nakaupo sa tabi ni Mami Clara. Hindi mo ba alam na wala kang puwang dito? Lahat ng ito'y para sa iyong kapakinabangan. Kaya wag mong ipilit ang sarili mo. Nandito ako hindi para sumagot sa mga tanong niyo. Tugon ni Anastasia na sinusubukang manatiling kalmado. Nandito ako dahil gusto kong malaman ang mga sagot sa mga tanong ko. Hindi para makipag-away sa inyo. Tama na! Sigaw ni Mami Clara na kinakaladkad siya palabas ng bahay. Alam mo, hindi mo na kami kailangang pagsalitaan. Kung ayaw mong umalis, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na sumama pa. Huwag mong gawing madali ang desisyon ko, Mami Clara. Ahayag ni Anastasia habang patuloy niyang ipinaglalaban ang kanyang posisyon. Baka hindi mo rin alam ang pinapasok mo. Hindi ka namin kailangan dito. Bulyaw ni Mami Clara na nagbigay ng senyas kay Rhea na maghanda sa pag-aalis. Sana marinig mo na hindi ka namin kailangan. At hindi rin namin kailangan ng presensya mo. Hindi ako aalis. Sagot ni Anastasia na tinitigan si Mami Clara ng matalim. Kahit anong gawin mo, hindi ako aalis.
Tumingin si Mami Clara sa kanya ng may pagkasuklam. Sige, manatili ka rito. Pero kung magtatagal ka pa, baka mas lalo kang mawala ng pag-asa. Huwag mong kalimutang ikaw lang ang magdadala ng sarili mong pagkasira. Okay lang sa akin kung ano man ang mangyari, sabi ni Anastasia na nagpapatuloy na nakatayo sa lugar. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang lahat ng kailangan kong malaman. Nakakaawa ka naman, Anastasia, sabi ni Mami Clara na tila nawawala ng pag-asa. Hindi mo ba naiintindihan na hindi mo na kami kailangan? Bakit mo ipipilit ang sarili mo dito? Nakita ni Anastasia na hindi nagbago ang desisyon ni Mami Clara. Sinasadya na talaga nitong gawing mahirap ang buhay niya. Kahit na pinipilit niyang bumalik sa kanyang kwarto, ang mga pangungutya at pang-aalipusta mula sa mga ito ay tila walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Anastasia na hindi pa rin siya aalis. Pinili niyang manatili at ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang sarili. Ang tanging kailangan niya ay malaman ang tunay na katotohanan at makamit ang kanyang mga layunin kahit anuman ang mangyari.